Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big C. Right back at it again with another content. Ito yung nagbabiral sa social media nung nakaraan. At yung photo na pinapakita ng PCSO mga ka-plastic ay mukhang kaduda-duda. So, hindi ko alam kung bakit kailangan gawin ng PCSO yun. Na i-edit yung photo mga ka-plastic. So, binibig din na po yan ng mga netizens, mga ka-plastic. Since million, 40 million may higit ang na-jackpot sa mismong nasabing 642 jackpot. So, kahit naman sino, magdududa. Kasi ang issue ngayon sa PCSO ay matagal na. Marami na pong mga kalokohan. Hindi ko lang alam mga ka-plastic bakit kailangan pang tangkilikin yung mga ganitong palaro. Hindi ko alam. Marami pa rin naniniwala na mayroong nananalo sa loto mga ka-plastic. So panoorin natin yung video. Hindi na natin patagalin. Itong picture na ito, very controversial ito ngayon sa social media. Edited daw ito. Yes, Your Honor. Edited. Yung PCSO, in-edited ang viral na larawan ng lone bettor na nanalo ng 43 million pesos sa 642 jackpot. Edited. Bakit kailangan i-edit? We have to protect the identity of the winner. Meron po nagreklamo sa amin one time. We covered the face. Yung damit naman po ay nakilala. So, nagreklamo siya. Sana naman daw po, huwag ipakita naman po yung damit. So, yan po. Hindi na namin kasalanan yun. Makilala man siya o hindi, ang importante, proof. Diba? Eh kung ayaw niya, pwede naman siya mag-iba ng damit bago siya magpa-picture. Diba? Ba't kailangan pang takpan ng mukha? Bakit? Pag pinagdadamutan ba niya yung jackpot ka 43 million? Kalokohan yan. Diba mga ka-plastic? Ay, nako. Bakit kasi marami pa rin naniniwala sa loto mga ka-plastic? Hindi kasi ganun kadali ang manalo sa loto. Pero marami pa rin tumataya at nagbabaka sakali na baka bukas iba na ang kanilang pamumuhay. Hindi ba naman kayo na dinadown sa mga ganung gusto nyong hangarin? Pero napakalabo eh. Tapos makikita nyo sa picture, cheque. Diba? Diba sabi ng PCSO? Cash po yun, binibigay ng loto ng PCSO. Pero bakit cheque? Diba? Papaproblemahin ka pang pumunta ng bangko para mapapalit into cash po yan. Ang dami-daming cheche-bureche niyan. Dokumento, valid IDs, at kung ano-ano pa. Katakot-takot na dokumento yan. Dahil since 43 million pesos yan, kala mo ba ibibigay ng bangko ng ganun-ganun lang yan? Kalokohan yan. Alam naman natin na edited. Nag-edit na lang, mali pa. At ang mali pa doon mga ka-plastic, yung ticket na pinakita, matagal na po, December pa po yung ticket. So, hindi ko alam kung kailan yung draw na yan para manalo siya. Ang reason niya nila, I agree, it's a very poor editing, pero the objective is to conceal the clothing na ma-identify sa kanya. So, ibig sabihin, so inamin nyo, in-edit to, pinalitan yung clothing. Opo. Bakit kinakailangan palitan ng clothing? Again, part 2 yan ng pag-conceal kasi na-identify po yung damit. For example, kung at that day, yung mga kapitbahay po nagkaano uy, yun yung suot niya, ganyan. O kung nakapag-selfie siya, meron yung pong nagreklamo sa amin, favorite clothes daw kasi, kaya nalaman siya. So, kalokohan yun. Sabihin na natin kahit na bakit nag-iisa lang bang damit yun, mga ka-plastic? Tsaka isa pa, hindi naman issue dito yung damit, tsaka yung tao. Ang issue dito, mga ka-plastic, kung talagang siya ay yung nanalo ng 43 million. Madali lang naman magsabi, mag-claim kung talagang totoo na
siya yung nasa likod ng 43 million na nanalo. Loan better ba? Pwede naman natin mag-upa ng isang tao. Karamihan, marami yan sa mga raffle ng mall. Sasabihin may nanalo. Pero meron na pong inupahang tao yan na nanalo talaga. Sasabihin taga malayong lugar, pero sangka dyan lang yan pinulo. Maaari ba yan? Na magkaroon siya ng panahon na sumali sa mga raffle. Tapos nasa Metro Manila yung draw. Kahit yung mismong ibang mga mula na nagpaparaffle sila, may nakahawak na silang isang maliit na papel na automatic yun na yung mananalo. Ganyan din ang nangyayari sa loto. Yun mo 6 digit yan. 1 to 42. Makakaya mo bang hulaan yung 6 na numero? Kahit na 10 taya ka pa o isang taya ka sa isang ticket, hindi mo makakamit yung ganong klaseng jackpot. Ewan ko ba kung bakit maraming naniniwala pa rin sa loto. Maaari pa sana kung ipunin mo na lang yung 20 pesos mo araw-araw. Diba? So, Your Honor, it's if there is something to apologize, it's the poor editing. But I think it has served its purpose of concealing the identity, Your Honor. Well, galingan mo kasi mag-edit para hindi halatang kumukuha lang kayo ng tao. Baka nga yan, galing pa sa Google yung picture na yun. Dali lang naman mag-edit eh. Kahit sino, kayang gawin yan. Kahit ako, kaya kong gawin yan. Pero hindi issue dito yung damit tsaka yung identity ng tao. May option naman yung loan better eh. May option naman siya kung ayaw niya magpa-picture, walang problema. Pwede naman yun. Pero ang hindi ka paniwala, yung edit niya. Kailangan pa magsinungaling. Yung kanilang vice president ng PCSO. Diba? Sinabi nyo, ayan, marami kasi mga nagtatanong, nagsabi, purang pagka-edit. I'm So, sorry, inamin nyo, edited ito. we're not very good at editing the clothes. Pero yung tao hindi edited. Hindi po, totoo po Tunay yan. na tao to. Tunay na tao po yan. Naging face mask nga eh. Hindi rin makatotohanan eh. Mga ka-plastic eh. Sus Maria Itong Joseph. picture na ito, very controversial ito ngayon sa social media. Ayan. Laga, ang akin lang naman mga ka-plastic, kung kayo ay tataya ng loto, mag-isipan nyo ng 10 beses. Nag-aaksaya lang kayo ng 20 pesos. Eh, kung iniipon nyo na lang po yun araw-araw sa alkansya, baka yumaman ka pa. Hindi mo mamalayan, 1 million na yung naipon mo. Diba, mayroon yung isang tao na kapag-tipon ng pera, diba? Sa loob ng isang taon, naka 2.4 million siya. Kung kaya niya, kaya niyo rin. Basta hindi ka lang gastador. Hindi ka maluho, hindi ka mahilig minom ng alak, kung ano-ano pa. Kaya naman talagang totoong nananalo sa loto, mga ka-plastic. Ang dali lang magsalita. Pero sila pa rin yan. Meron akong naka-encounter na customer, mga ka-plastic. Nagtatrabaho siya sa ahensya ng gobyerno. Alam niya yung mga kalakarang ganyan, mga ka-plastic. Sinabi niya sa akin. Wala naman talagang katotohanan ng mga yan. Maraming gumagawa ng kalokohan dyan sa loob ng gobyerno. Sinasabi lang nila na may nanalo, pero sa loob-loob yan, sila ang nakikinabang, nagpoporsentuhan sila dyan. Diba? May nakapagsabi lang sa akin yan. Kaya doon ako nadismaya, mga ka-plastic, na kahit sinong presidente ang ilagay mo, napakarumi na talaga ang gobyerno natin. Kaya huwag ka magtaka. Ang lit-lit lang na sinasahod ng mga trabador dyan, pero nakapagpundar ng mansyon. Nakapagpundar ng mamahaling motor, tsaka sa sasakyan. Diba? Saan nila nakuha yun?
Kahit ako na normal na empleyado lang, hindi ako makakapagpundar ng motor kung aasa lang ako sa trabaho ko. Ganun din yan dyan. May anomalyan nangyayari dyan. Malinis nilang tinatrabaho yung mga perang kinakamal nila. Kaya kayong mga tao, pakiusap lang, amunat na kayo sa katotohanan. Huwag na kayong tumaya sa loto, utang na loob. Bigyan nyo na lang ng kahalagaan yung 10 piso, yung 20 pesos mo sa mas mahalagang bagay. Kaysa magtapon ka ng pera, nagsusunod ka lang ng ticket, tapos itatapon mo lang din yan sa basura, gagawin mo lang pamunas ng puwet. Diba? Hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Farm with commentary video na video live stream. Sending up. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.